Have you ever looked at yourself in the mirror one random morning and thought, parang hindi naman ako tumatanda? Or maybe you've bumped into an old friend at a reunion and they gasp, "Uy, parang hindi ka tumatanda." Sabay biro, anong sikreto mo? Ang tanong, bakit nga ba may mga taong kahit pa sabay-sabay kayong nagkaedad, sila parang nahinto ang oras habang yung iba mabilis kumupas? Is it the skincare, the diet, or maybe good genes lang talaga? Pero alam mo, may mas malalim na dahilan diyan. Mas malayo sa iniisip mong collagen o serums. Mas malalim kaysa sa genetics. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil kung totoo lang, ang edad hindi lang yan tungkol sa numero o kung anong makikita mo sa birth certificate mo. It's about the energy you carry, yung aura mo, yung vibe na dala-dala mo sa bawat lugar na pinupuntahan mo. At higit sa lahat, kung anong klase ng buhay at isipan ang pinipili mong dalhin araw-araw. Alam mo ba, maraming lumang karunungan ang nagtuturo na ang itsura natin sa labas ay refleksyon ng mundo natin sa loob. Kapag puno ng galit, stress at takot ang isip mo, kahit anong mahal na skincare pa iyan mapapansin ng mga tao. Makikita sa mga mata mo, sa postura mo, sa paraan ng paghinga mo. Pero kapag payapa ka, kampante sa sarili at hindi basag ang loob, you glow differently. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang mga sikreto kung bakit may mga taong parang hindi tumatanda. At hindi lang ito tungkol sa pag-inom ng maraming tubig o pagtulog ng 8 oras. It's about your mindset, your habits, at kung sino ang pinapalibutan mo sa buhay mo. Kaya tara, umpisahan natin. Alam mo ba ang isa sa pinakamatinding dahilan kung bakit ang ibang tao mukhang mas bata? Hindi dahil sa nakakatulog sila ng mahimbing gabi-gabi, kundi dahil alam nila kung kailan hindi patulan ang mga bagay na walang kinalaman sa kanila. Oo, totoo yan. Sa panahon ngayon, napakadaling ma-stress, traffic, bills, opinyon ng ibang tao, social media drama. Lahat gusto nating patusin, lahat gustong sagutin, lahat gustong kontrolin. Pero ang hindi natin namamalayan habang paulit-ulit tayong naglalakad sa stress na yan, unti-unti nitong inuubos ang enerhiya natin. Pinapabigat ang dibdib. Pinapabagsak ang katawan. May isang lumang karunungan na nagsasabing, ang bagay na hindi mo kontrolado, huwag mong bitbitin. Kasi kung wala ka namang magagawa para baguhin ang isang sitwasyon, bakit mo isasabay sa dibdib mo? Yung bigat na hindi sayo, huwag mong kargahin. Isipin mo na lang yung mga bagay na pinag-aaksayahan natin ng oras. Anong sasabihin nila sa akin? Anong iisipin ng mga office mate ko pag nakita nilang ganito itsura ko? Bakit siya may bago, ako wala? Ang daming iniisip, ang daming inaasikaso na wala namang direktang ambag sa tunay mong buhay. At alam mo kung anong ginagawa niyan sa'yo? It silently steals your peace. Pinapabilis ang pagtanda mo. Kaya kung gusto mong magmukhang bata, hindi lang sa katawan kundi sa aura at lakas, kailangan mong bitawan ang hindi mo kontrolado. Yung social media likes, yung chismis ng kapitbahay, yung iniisip ng ibang tao kung bakit single ka pa. Hindi yan mahalaga. Ang mahalaga kung paano ka naglalakad sa sarili mong landas, kung paano ka nagpapakatatag sa gitna ng ingay, kung paano mo pinipili ang katahimikan sa halip na sumabay sa gulo. At habang ginagawa mo yan, mapapansin mong gumagaan ang loob mo. Ang bigat na parang ilang taon mong kinarga, unti-unting nawawala. Ang hininga mong laging mabigat gumagaan. At alam mo kung anong nangyayari kapag gumaan ang loob?
Nag-iiba ang tindig, nagkakaroon ng ningning ang mga mata, umaayos ang postura, bumabalik ang lakas ng katawan. Dahil ang stress, yan ang number one magnanakaw ng kabataan. Wala pa akong nakitang tao na mukhang bata habang punong-puno ng galit at inggit sa dibdib. May isang sinaunang pilosopong nagsabi, ang kapangyarihan ng tao ay nasa kakayahan niyang kontrolin ang sarili, hindi ang mundo. At totoo yan dahil hindi natin hawak ang galaw ng ibang tao, ang lagay ng panahon o ang mga bagay na mangyayari sa paligid. Pero ang hawak natin kung paano tayo tutugon. Kaya kung may isang sikreto na dapat mong tandaan ngayon pa lang, ito yun. Peace of mind is the ultimate anti-aging formula. Mas mahalaga pa sa pinakamahal na serum o skin treatment. Dahil ang taong payapa, kahit anong problema, lumalakad ng hindi bumabagsak ang balikat. Kahit anong ingay, tahimik ang isip. At habang ang iba, mabilis nang kumukupas sa kakaisip sa kung anong wala, ikaw mukhang bata pa rin dahil wala kang bitbit. Isa pa, napakalaking faktor ng mga taong kasama mo sa buhay. Napansin mo ba, may mga tao kang makakasama lang ng isang oras, pakiramdam mo exhausted ka na. Pero may mga tao rin na kahit buong araw mong kausap, parang ang gaan-gaan ng feeling. Hindi yan aksidente. Ang energy ng mga taong laging galit, laging nega, laging naghahanap ng away, dumidikit yan sa'yo. At kung palagi mong pinapayagan yan, nagiging ikaw na rin, na kahit ayaw mo, na-absorb mo. At guess what? Hindi lang emosyon ang nadadala, pati ang stress sa katawan, lumalabas sa balat, sa mata, sa postura. Kaya kung gusto mong magmukhang bata, piliin mong lumayo sa toxic na relasyon. Hindi lang yung romantic ha, pati mga kaibigan, office mates, kahit kamag-anak. Piliin mo yung mga taong payapa, yung may dalang liwanag, hindi laging kadiliman. At dito mo makikita, ang totoong sekreto sa kabataan ay hindi lang kung anong nilalagay mo sa balat mo, kundi kung sino ang pinapapasok mo sa buhay mo. Dahil gaya ng sabi nila, you become the average of the 5 people you spend the most time with. Kaya kung puro stress, inggit at drama ang kasama mo, guess what? Hindi lang emosyon mo ang affected, pati katawan mo, mabilis tatanda. At ngayong alam mo na kung gaano kalaki ang epekto ng stress at toxic na tao sa itsura mo, oras na para magpasya. Sino ang ilalapit mo at sino ang ilalayo? Kaninong ingay ang pipiliin mong huwag patulan? Anong bigat ang handa mo ng bitawan? Dahil dito, nagsisimula ang tunay na kabataan sa magaan na loob, tahimik na isip at payapang puso. Kung napansin mo, hindi lang sa mga relationship o sa stress ng buhay nakasalalay ang hitsura at kabataan ng tao. Marami sa atin, hindi lang mga sitwasyon ang kinikerry, kundi pati ang mga habits na araw-araw nating ginagawa. Tingnan mo yung mga tao na parang hindi tumatanda. Wala silang magic lotion, wala silang secret diet, wala. Pero may isang bagay silang ginagawa araw-araw na hindi mo siguro naiisip, simplicity. Oo, simple living, hindi puro gadgets, hindi puro busy schedule, hindi puro drama. Kasi sa sobrang dami ng iniiwasang bagay, ang katawan nila ay hindi na o-overload. Isipin mo na lang. May mga tao na hindi tumitigil sa paggawa ng mga bagay na walang kwenta. Pag-gimik sa social media, pabisi sa trabaho na wala namang direksyon, papuyat sa sobrang ingay ng gagabi, pakonsumer ng lahat ng negativity sa paligid. Lahat ng ito, hindi lang nakakapagod sa isip, kundi pati sa katawan. Isang simple ngunit
malakas na habit para magmukhang bata ay ang simpleng staying present. Hindi nakadikit sa cellphone, hindi laging may hinahanap, hindi laging may karera. Kung ang mga simpleng bagay lang ay pinapahalagahan mo, mas magiging magaan ang pakiramdam mo at ang katawan mo hindi maluluma. May mga taong nagiging restless, laging nasa race ng buhay, palaging nagmamadali at hindi nila namamalayan na habang ginugugol nila ang oras sa mga bagay na hindi naman nila gustong gawin, nawawala ang moments na magpapabata sa kanila. Yung moments na magpapakita sa kanila kung gaano kadali maging kontento. Isang ng mga pinakamahusay na kasalanan na makakatulong para magmukhang bata, mindfulness o yung pagiging aware sa mga simpleng bagay sa buhay, yung kape sa umaga, yung pag-breathing na tahimik, yung pagtawa ng kasama mong kaibigan, yung pagtulong sa iba nang walang inaasahan pabalik. Kapag hindi ka masyadong tumatakbo sa oras at matutunan mong magpasalamat sa mga maliliit na bagay, bigla mong mapapansin na lumalambot ang mga linya sa mukha mo. At hindi lang yan, ang kasunod na sikreto ay ang pagtulong sa iba. Hindi ito klise, ito ay isang biological fact. Kapag tumulong tayo sa iba, hindi lang sila ang natutulungan. Ang katawan natin mismo ay nagpapalabas ng hormones na nagiging sanhi ng mas magaan na pakiramdam at mas bata na hitsura. Bakit? Kasi ang pagkakaroon ng malasakit at empathy hindi lang nagpapalakas sa ating emosyon, kundi nagre-reflect din sa ating mga katawan. Kapag tulungan natin ang ibang tao, tinutulungan natin ang sarili natin. Parang isang natural na rejuvenation process. Imagine, mayroon ka ng peace of mind, may simpleng buhay at may malasakit sa kapwa. Tapos, ano pa? Pagtanggap sa iyong mga flaws. Alam mo ba na ang mga taong may tunay na confidence at hindi natatakot sa kanilang imperfections, sila yung mas magaan? Hindi sila ang mga perfect, pero alam nila kung paano yakapin ang sarili nilang weaknesses. At guess what? Dito pumapasok ang kabataan. Ang mga taong tanggap ang sarili nila flaws and all, hindi sila apektado ng bawat galak, hagupit o opinyon ng ibang tao. Kaya they age slower. Kasi ang kanilang inner peace ay hindi nabubura ng expectations ng mundo. Ang pagiging young at heart ay hindi tungkol sa kung paano ka magmukhang bata sa labas. Hindi ito tungkol sa pagtanggi na tumatanda ka. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa lahat ng aspeto ng buhay at hindi magpapadala sa pressure ng society na kailangan kang magmukhang perfect. At higit sa lahat, ang mga taong may natural na youthful energy, alam nila na may isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng iyon. Hindi nila ginagamit ang kanilang lakas at oras para magpakita sa iba kung gaano sila kaganda o kagwapo, kung gaano karami ang gamit nila o kung anong klaseng buhay ang meron sila. Hindi. Ang kanilang focus ay mas malalim. Ang focus nila ay sa contentment at gratitude. Ang mga tao na marunong magpasalamat sa bawat araw, sa bawat simpleng bagay, they age with grace. Hindi sila pinapalubhan ng mundo. Hindi sila nagmamadali. Hindi sila nag-aalala. Alam mo ba na isa pa sa pinakaimportante at underrated na habit na tumutulong magpabata? Taking responsibility for your own happiness. Hindi nakasalalay ang kaligayahan mo sa ibang tao, hindi sa pag-validate ng ibang tao sa iyo o sa kung anong tingin ng mundo. Kung ikaw lang at ang iyong kapasidad na maging masaya, magkakaroon ka ng lakas na mag-navigate sa buhay nang hindi napipressure at nananatili kang bata sa puso. Ngayon,
na naiintindihan mo na ang mga simpleng habits na magpapabata sa iyo, pag-usapan natin ang mga mas malalim na aspeto ng ating buhay, yung mga external forces na hindi natin kayang kontrolin pero may malaking epekto sa ating pananaw at kalusugan. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ang ibang tao ay mukhang mas bata kaysa sa kanilang edad ay dahil hindi sila masyadong apektado ng opinyon ng iba. Ang mga taong hindi iniintindi ang mga outside pressures, hindi bumabagsak sa mga expectations ng ibang tao, at hindi nahihirapan sa mga negative na opinyon, sila ang may mental freedom. At alam mo ba kung anong epekto nun? Sila yung may inner glow. Bakit? Kasi sa simpleng paraan, kapag wala kang pakialam sa sinasabi ng ibang tao, hindi ka tinatablan ng stress na dulot ng mga hindi mo kontroladong bagay. Yung mga taong laging nababahala kung anong iniisip ng iba o kung paano sila tingnan sa mata ng ibang tao, sila yung mas mabilis magtanda. Pero paano kung kaya mong palayain ang sarili mo mula sa mga expectations ng iba? Kung kaya mong tanggapin na hindi mo kailangang i-please ang lahat ng tao at hindi mo kailangang magbago para lang magkasya sa isang imahe na hindi mo naman tunay na ipinaglalaban, well, dito mag-uumpisa ang iyong tunay na pagkabata. Sa Stoic philosophy, may isang matalim na pananaw si Marcus Aurelius tungkol sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Sabi niya, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Tinutukoy niya rito na hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng bagay sa ating paligid. Ngunit ang pinakaimportanteng aspeto na maaari nating kontrolin ay ang ating reaksyon sa mga bagay na iyon. Kung iniintindi mo kung ano ang iisipin ng iba, o patuloy kang tumatakbo sa mga expectations na wala sa iyong kontrol, nawawala ang tunay na kalayaan. Kaya naman, isa sa mga pinakaimportanteng hakbang para maging mas bata ay ang releasing judgment hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo. Isipin mo, kapag laging self-critical ka, lagi mong nire-replay sa utak mo yung mga moments ng pagkatalo o kabiguan. Hindi mo na nare-realize, pero sa bawat self-criticism mo, binibigyan mo ng puwang ang mga negative thoughts na mabilis magdulot ng stress at physical aging. Kaya naman, isang malupit na stoic practice na makakatulong dito ay ang premeditation of evils. Ano ito? Ito yung practice na kung saan ina-anticipate mo na ang buhay ay hindi palaging makakamtan ayon sa plano. At tanggapin mo na hindi mo kayang kontrolin ang lahat. Hindi ito ibig sabihin na maging pessimistic o mag-isip na laging may masamang mangyayari. Ang ibig sabihin nito ay ang pagiging handa sa kung ano man ang mangyari at ang pagiging maligaya pa rin kahit may mga pagsubok. Kapag tinanggap mo na hindi mo kayang kontrolin ang lahat, hindi ka na mag-aalala kung anong mangyayari. Dahil dito, magiging mas magaan ang iyong katawan, magiging mas magaan ang iyong isip, at magiging mas magaan din ang iyong enerhiya. Kung kaya mong tanggapin ang lahat ng hindi mo kayang baguhin at mag-focus sa kung anong kaya mong baguhin yung mga bagay na nasa loob mo, yung mga personal na desisyon na iyong pinipili, makikita mong mas mabilis magbago ang iyong pananaw sa buhay, pati na rin ang hitsura mo. At hindi lang yan, ang pagtanggap sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin at ang pagpapatawad sa sarili at sa iba ay isang hakbang din sa pagpapabata. Kung hindi mo pinapasis ang mga pagkakamali ng nakaraan at hindi mo na binibigyan ng puwang ang mga sakit o galit mula sa mga nakaraang relasyon, magugulat ka na lang kung gaano kabilis magbabalik ang iyong youthful energy. Pansinin mo na lang kapag may mga tao na hindi nagtatagal sa sama ng loob o mga tao na hindi nag-aalala sa mga bagay na hindi nila kayang baguhin,
Sila yung parang laging may fresh energy. Hindi nila ginagamit ang kanilang lakas sa mga bagay na walang kabuluhan. May isang simpleng stoic reflection na makakatulong dito. Si Epictetus, isang stoic philosopher, ay nagsabi, ang kayamanan ay hindi sa pagkakaroon ng malalaking pag-aari, kundi sa pagkakaroon ng maraming pag-aari. Ibig sabihin, ang tunay na yaman at kabataan ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka, kundi sa kung anong hindi mo kinakailangan. Kapag natutunan mong tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kailangan para sa kaligayahan, at kapag natutunan mong i-release ang mga attachments na nagdudulot ng stress, makikita mong magmumukha ka ng mas bata at mas magaan. Ngayon, ang susunod na bagay na pag-uusapan natin ay ang kahalagahan ng pagkilala sa iyong layunin sa buhay. Ang mga taong may malinaw na layunin at sense of purpose sa buhay, sila yung tumatagal, hindi lang sa pag-abot ng kanilang mga goals, kundi pati sa hitsura nila. Kasi ang layunin ay nagdadala ng direksyon sa buhay at ang direksyon ay nagiging energizing. Kapag ang isang tao ay may focus, hindi siya mabilis mawalan ng gana sa mga pagsubok, kaya't hindi siya nade-depress, hindi siya napapagod sa mga distractions. Kaya kung gusto mong magmukhang bata, maglaan ka ng oras para tanungin ang sarili mo, ano ang layunin ko? Ano ang dahilan ng bawat hakbang ko sa buhay? Kung ang bawat araw mo ay may layunin at direksyon, magkakaroon ka ng positibong perspektibo na magsisilibing source ng iyong youthful energy. At kung mas magaan ang iyong pakiramdam, mas magaan din ang hitsura mo. Pati sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin, may lakas pa rin, may poder ka pa rin, at doon nagsisimula ang lahat. Ang hindi pag-aalala sa hindi mo kontrolado at ang pagpapatawad sa sarili at sa iba ay mga mahahalagang hakbang sa iyong personal na kabataan at kaligayahan. Ngayon, napag-usapan natin ang mga mahalagang hakbang para mapanatili ang ating kabataan. Tingnan natin ang isa pang susi na madalas kalimutan ng marami ang kung sino ang kasama mo sa buhay. Ang mga tao na palagi mong kasama, ang mga taong iniisip mo, at mga taong nakapaligid sa iyo may malalim na epekto sa iyong kalusugan, enerhiya at hitsura. Pansin mo ba na may mga tao na kapag nakasama mo, parang mas energized ka, mas masaya at mas buhay na buhay? Samantalang may mga tao namang kapag nakasama mo, parang naubos ang lahat ng lakas mo at parang gusto mo na lang matulog. Malaki ang epekto ng ating social circle sa ating mental at emotional state at hindi lang yun pati na rin sa ating physical health at itsura. Sa Stoic philosophy, mahalaga ang pagkakaroon ng mga taong may mataas na moralidad at integridad. Kung palagi kang nakapaligid sa mga taong negatibo, mapanghusga, o laging may mga negatibong pananaw, apektado ang iyong mindset. Hindi ito isang bagay na basta-basta natin kayang balewalain. Isipin mo, kung ang lahat ng paligid mo ay puno ng inggit, galit, at criticism, paano ka magiging magaan at masaya? Paano ka magbubunga ng kabutihan at kabataan mula sa ganitong klaseng environment? Sa kabilang banda, kapag ang mga tao sa paligid mo ay may malasakit, positibo, at may pag-unawa sa iyong mga pinagdadaanan, nagbibigay sila sa iyo ng lakas at suporta na nagpapabata sa iyong kalooban. Kaya't maging maingat kung sino ang ipinagkakatiwalaan mong magkaroon ng espasyo sa buhay mo. Hindi lahat ng tao ay dapat maging malapit sa iyo. At higit sa lahat, ang mga taong nagbibigay ng tamang enerhiya at suporta ay makakatulong sa iyong kabataan hindi lang sa mental at emotional side, kundi pati na rin sa pisikal na hitsura.
Isa pang mahalagang aspeto ng Stoic philosophy ay ang mga reaksyon natin sa mga tao at sitwasyon. Kung mabilis tayong magalit, magtanim ng sama ng loob, o magpadaig sa mga eksternal na pangyayari, nauubos ang ating lakas at mas nagiging matanda ang ating pakiramdam at itsura. Sa kabaligtaran, ang mga Stoic thinkers ay nagtuturo na ang mga bagay na nangyayari sa atin ay hindi natin kayang kontrolin, ngunit ang reaksyon natin sa kanila ay nasa ating mga kamay. Kung patuloy mong bibigyan ng enerhiya ang mga bagay na wala sa iyong kontrol, ang iyong kalusugan at hitsura ay apektado dahil ang stress at anxiety ay nagdudulot ng mga pisikal na pagbabago sa ating katawan. Halimbawa, isang araw na ikaw ay tinanong tungkol sa isang issue sa trabaho at hindi mo ito nagustuhan, naging emosyonal ka at nagalit. Sa halip na magpatuloy sa pagkakaroon ng galit at stress, itigil mo muna. Gamitin ang Stoic practice ng negative visualization. Maglaan ng ilang minuto para mag-isip ng mga pinakamasamang senaryo at tanggapin na hindi lahat ay magiging ayon sa plano. Kapag natutunan mong tanggapin na hindi lahat ay makakamtan ayon sa gusto mo, magmumukha kang mas relax at mas bata kasi hindi ka naapektado ng mga maliliit na aberya. Isa pang mahalagang aspeto na hindi madalas napapansin sa mga taong mukhang mas bata ay ang kanilang kakayahan na magpatawad. Hindi lang ito tungkol sa pagpapatawad sa iba, kundi sa pagpapatawad din sa sarili. Ang mga taong may kabataan sa puso at katawan ay kadalas may malalim na pag-unawa sa konsepto ng pagpapatawad. Ang mga galit o hindi pagkakaintindihan na hindi pinapalampas ay nagiging mga emotional toxins sa katawan na mas mabilis magdulot ng aging. Ayon kay Epictetus, isang Stoic philosopher, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Ang ibig sabihin nito ay hindi mahalaga kung anong mangyayari sa iyong paligid, ang pinakamahalaga ay ang kung paano ka mag-react. Kapag natutunan mong magpatawad hindi lang sa iba, kundi sa sarili at mag-focus sa mga bagay na makakatulong sa iyong growth, makikita mong magmumukha kang mas bata, mas buhay, at mas may lakas. Panghuli, ang pagiging purpose-driven o may layunin sa buhay ay isang susi sa pagiging bata. Hindi lang ito tungkol sa mga material na bagay o panlabas na tagumpay, kundi ang pagiging tapat sa sarili at ang pagkakaroon ng malinaw na direksyon sa buhay. Ang mga taong may layunin sa buhay, ang mga taong may dahilan kung bakit sila gumigising araw-araw at nagtataguyod ng kanilang mga prinsipyo, ay may mas mataas na energy level at mas magaan ang pakiramdam. Kung may malinaw kang layunin, may dahilan kang magpatuloy. Hindi ka basta-basta susuko at sa bawat hakbang mo, makikita mong mas bata at mas masaya ang iyong pakiramdam. Mahalaga ang Stoic principle na virtue o kabutihan sa pagiging maligaya at bata. Kapag ang mga aksyon mo ay nakabase sa tama at sa kabutihan, nagiging mas magaan ang iyong pakiramdam at magmumukha ka ng mas bata. Bawat desisyon, bawat hakbang ay nagiging bahagi ng iyong inner peace. Ang paglinang ng virtues tulad ng katatagan, kababaang loob at katalinuhan ay nagdadala ng buhay sa bawat aspeto ng ating buhay. Kaya, kung nais mong maging mas bata, simulan mo sa mga simpleng hakbang. Magpatawad, magkaroon ng layunin, maglaan ng oras para paligiran ang sarili ng mga positibong tao at tanggapin ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ang lahat ng ito ay magsisimula sa isang mindset na hindi nakasalalay sa mga bagay o opinyon ng iba, kundi
sa kung paano mo pinipili ang iyong reaksyon sa buhay. Sa pagtatapos ng video, tandaan mo na hindi kailangan ng magic pills o expensive skincare para mapanatili ang kabataan. Ang kabataan ay isang estado ng pag-iisip at kaya mo itong itaguyod sa bawat aspeto ng iyong buhay. Palayain mo ang sarili mo mula sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. I-release ang mga negative emotions at mag-focus sa kung anong kaya mong kontrolin. Kapag ginawa mo ito, hindi lang ang iyong isip at katawan ang magbabago, pati na rin ang iyong aura, magiging magaan, mas bata, at puno ng enerhiya. Patuloy na magpatuloy sa pagpapabuti at alalahanin ang iyong kaligayahan, kabutihan at kabataan ay nasa iyong mga kamay. Keep going, stay strong, and remember the best is yet to come. Keep shining.